Isang pirasong papel, isang pekeng lagda. Doon namatay ang huling hibla ng pagmamahal ko sa pamilyang itinuring kong mundo. Habang suot ni Ivana ang koronang binili ng dugo at pawis ko iniwan ako sa ulan, hindi dahil wala akong puwang kundi dahil nakakahiya raw ako. Pero bago matapos ang gabing ito, titiyakin kong mararamdaman ninyo ang lamig ng mawalan ng lahat. Handa na ba kayong makilala ang ate na marunong ng lumaban? Huwag ka nang magbalak na umakyat pa rito sa Tagaytay, Althea. Nakapag-usap na kami ng tatay mo at napagpasyahan naming mas mabuting huwag ka nang magpakita sa mismong reception ng kapatid mo. Masyadong matataas ang mga in-laws ni Ivana at ayaw naming mapahiya siya dahil sa hitsura mo. Intindihin mo na lang ang pamilya natin, ate. Ang boses ni Nanay Linda sa kabilang linya ay tila isang malamig na talim na dahan-dahang humihiwa sa katinuan ni Althea. Walang bahid ng pag-aalinlangan ang tono ng matanda, parang isang ordinaryong utos lamang ito na kailangang sundin ng walang reklamo. Habang naririnig ang bawat salitang iyon, ang nanginginig na mga kamay ni Althea ay maingat na inilalabas ang mga mamahaling gamot para sa puso mula sa isang supot. Ito ang mga gamot na binili niya matapos ang 6 na oras na overtime sa trabaho, mga gamot na pinagtipiran niya sa pamamagitan ng paglakad pa uwi at hindi pagkain ng tanghalian ng 3 araw. Sa bawat haplos niya sa pakete ng gamot, tila hinahaplos din niya ang pag-asang gagaling ang kanyang ina mula sa sakit na matagal na nitong idinadaing. Ngunit ang bawat salitang lumalabas sa bibig ni Linda ay tila isang malakas na sampal na nagpapatunay na ang lahat ng kanyang sakripisyo ay walang halaga sa harap ng ambisyon at kahihiyan. Nanigas ang buong katawan ni Althea. Ang baso ng tubig na hawak niya ay dahan-dahang dumulas mula sa kanyang mga daliri, ngunit hindi niya nagawang habulin ito. Namuo ang isang malaking bara sa kanyang lalamunan, isang suffocating na pakiramdam na tila ninanakawan siya ng hininga. Ang bawat pintig ng kanyang puso ay naging kasing bigat ng tingga, bawat tibok ay nagdadala ng hapdi sa kanyang dibdib. Hindi siya makasigaw, hindi siya makaiyak. Ang tanging naririnig niya ay ang ugong ng electric fan sa kanyang maliit na silid at ang mabilis na paghinga ng kanyang sariling durog na kaluluwa. Bakit nay ako ang nagbayad ng down payment sa vilang iyan? Ako ang nagpuyat para mabuo ang budget sa catering. Bakit ako ang hindi pwedeng pumunta? Ang kanyang boses ay isang manipis na bulong, halos hindi marinig sa gitna ng katahimikan ng gabi. Althea, huwag ka nang makulit. Para ito sa kinabukasan ng kapatid mo. Isang araw lang naman ito. Magpadala ka na lang ng karagdagang panggastos para sa mga giveaways dahil kinulang ang budget namin. Sige na, kailangan ko nang ibaba ito dahil tinatawag na ako ng wedding coordinator. Bago pa man makasagot si Althea, ang tawag ay naputol na. Naiwan siyang nakatayo sa gitna ng dilim, yakap ang supot ng gamot na tila ito ang huling anchor niya sa mundong ito. Ngunit ang universo ay tila hindi pa tapos sa pagpaparusa sa kanya. Isang sunod-sunod na vibration mula sa kanyang telepono ang bumasag sa katahimikan. Sa gitna ng kanyang panlalabo ng paningin, nabasa niya ang mga notification mula sa kanyang bangko. Sunod-sunod, mabilis, malupit. 1,000,000 piso, 500,000, halos lahat ng naipon niya para sa operasyon ng kanyang ina ay dahan-dahang hinihigop ng isang merchant account sa Tagaytay. Ang malamig na pawis ay dahan-dahang gumapang sa kanyang likod. Ang kanyang credit card na palaging nasa loob ng kanyang wallet ay biglang nagparamdam ng kawalan. Mabilis niyang hinalughog ang kanyang bag, ngunit ang tanging nahanap niya ay isang bakanting slot kung saan dapat nakalagay ang kanyang buhay. Ang katotohanan ay dahan-dahang lumulutang sa kanyang isipan na parang isang bangkay sa dagat. Ang kanyang sariling pamilya ay hindi lamang siya itinanggi. Ninakawan pa siya ng kinabukasan habang siya ay abala sa pag-aalaga sa kanilang mga kasinungalingan. Tumingala si Althea sa kisame ng kanyang maliit na apartment, pilit na pinipigilan ang mga luhang ayaw nang lumabas dahil sa sobrang pagod. Ang sakit sa kanyang puso ay lumampas na sa pisikal na antas. Ito ay naging isang ganap na pagkamanhid. Bakit ang pag-ibig ng isang anak ay palaging binabayaran ng pagtatraidor ng isang magulang? Hanggang kailan kailangang maging panggatong ang panganay para lamang mapanatiling mainit ang buhay ng mga taong itinuturing siyang basura kapag wala na siyang maibigay? Dahan-dahang kinuha ni Althea ang kanyang telepono at muling nagdial. Ang kanyang mga mata ay wala ng bahid ng awa, tanging ang malamig na liwanag ng screen ang sumasalamin sa kanyang nagbabagong anyo. Operator, i-report ko ang fraudulent transactions sa card ko.
I-block ninyo ang lahat ng account ko. Ngayon din, wala akong ititira kahit 5. Sa sandaling iyon ang Althea na laging sumusunod at laging nagpaparaya ay dahan-dahang pumanaw kasabay ng pagpatak ng ulan sa labas ng kanyang bintana. Ang gabi sa Tagaytay ay magiging masaya para sa iba, ngunit titiyakin niyang ang bawat tawa nila ay magiging isang malaking utang na kailanman ay hindi nila mababayaran. Sa loob ng bahay na ito, ako ang pundasyon, ngunit tila ako rin ang pader na hindi kailanman nakita o naramdaman. Ang katahimikan sa loob ng kanilang tahanan ay tila isang mabigat na kumot na bumabalot sa bawat hininga ni Althea. Sa paglalakad niya patungo sa sala, ang bawat hakbang ay nagiiwan ng malalim na bakas ng pagod sa lumang sahig na gawa sa kahoy. Isang oras na ang nakalilipas, mula nang ibaba niya ang telepono, ngunit ang boses ni Nanay Linda ay tila isang sirang plaka na paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Tiningnan ni Althea ang paligid. Magulo ang bahay. May mga nagkalat na balat ng mamahaling chocolate, mga paper bag mula sa mga luxury boutique na hindi niya kailanman napasukan, at mga hibla ng tela mula sa sinukat na gown ni Ivana. Ang bawat kalat ay tila isang mantsa na nagpapatunay kung gaano siya naging bulag sa mga nangyayari sa ilalim ng sarili niyang bubong. Biglang nagbalik sa kanyang gunita ang mukha ni Nanay Linda noong nakaraang buwan. Althea anak, tila bumibilis ang tibok ng puso ko. Hindi ako makahinga. Baka kailangan ko na namang magpa-admit. Ang sabi ng matanda habang nakahawak sa dibdib, ang mga mata ay puno ng peking luha, na noon ay pinaniniwalaan ni Althea bilang dalisay na sakit. Agad siyang naglabas ng 50,000 piso para sa tests at hospital bills. Ngunit ngayon sa gitna ng kalat, nakita niya ang isang resibo mula sa isang sikat na jeweler. Ang halaga ay katumbas ng perang ibinigay niya para sa gamot ng ina. Isang pares ng brilyanteng hikaw para kay Ivana. Ang kanyang sikmura ay bumaligtad. Ang bawat hapdi na naramdaman niya sa likod dahil sa pagtatrabaho ng sobra ay tila naging isang malupit na biro. Napaupo siya sa gilid ng kama ng kanyang mga magulang, ang kanyang mga daliri ay dahan-dahang dumaan sa ibabaw ng maalikabok na nightstand. Doon sa ilalim ng isang tumpok ng mga magazine, may isang pamilyar na kulay na nakasilip. Isang kulay ube na notebook. Ito ang wedding planner ni Ivana. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang binubuksan ang bawat pahina. Ang bawat detalye ng kasal sa Tagaytay ay maayos na nakalista. Ngunit hindi ang mga bulaklak o ang menu ang nagpatigil sa tibok ng kanyang puso. Sa huling bahagi ng notebook may isang sulat kamay na hindi kay Ivana kundi kay Nanay Linda. Isang listahan ng mga source of funds. Althea's savings account, 500,000. Althea's credit card for villa and reception. Althea's bonus for Ivana's shoes. At sa ibaba ng listahang iyon, may isang paalala na nakasulat ng madiin, tila isang batas na hindi dapat mabali. Huwag sasabihin kay Althea hanggat hindi natatapos ang kasal. Siguraduhing hindi siya makakaakyat ng Tagaytay para hindi masira ang image ni Ivana sa mga biyenan. Gamitin ang sakit ko kung magtatanong tungkol sa pera. Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Althea, isang tunog na mas masakit pa sa anumang iyak. Ang bawat salita ay tila mga karayom na tumutusok sa kanyang kaluluwa, dahan-dahang tinatapos ang natitira pang pag-asa sa kanyang puso. Hindi ito isang aksidente, hindi ito isang biglaang pangangailangan. Ito ay isang planadong pagnanakaw, isang masusing diskarte upang ubusin ang kanyang buhay para sa isang huwad na kaligayahan. Tumayo siya, bitbit ang notebook na iyon. Ang kanyang paningin ay nakapokus sa isang lumang litrato nilang mag-anak sa dingding. Sa litratong iyon, nakangiti silang lahat, ngunit ngayon ay malinaw na sa kanya, siya lang ang tanging nagmamahal ng totoo, habang ang iba ay naghihintay lamang kung kailan siya muling mapipiga. Dahan-dahan niyang kinuha ang kanyang susi ng bahay at isang maliit na bag. Wala na siyang balak linisin ang kalat na iniwan nila. Hahayaan niyang ang alikabok ng kanilang kasinungalingan ang lamon sa bawat sulok ng silid na ito. Ngunit bago siya lumabas, isang bagay pa ang nakakuha ng kanyang pansin sa ibabaw ng hapagkainan. Isang selyadong sobre na may pangalan niya. Nang buksan niya ito, hindi ito sulat ng paghingi ng paumanhin. Ito ay isang formal na liham mula sa isang abogado na kinuha ng pamilya ng asawa ni Ivana na nagsasaad na kailangan ni Althea na pumirma bilang guarantor para sa isang loan na kinuha ng kanyang ama
para sa negosyong balak nitong itayo matapos ang kasal. Nanlamig ang kanyang mga daliri. Hindi lang nila kinuha ang kanyang kasalukuyan, balak din nilang itali ang kanyang kinabukasan sa isang utang na kailanman ay hindi niya mapapakinabangan. Hanggang kailan niyo balak ubusin ang dugo ko? Ang bulong niya sa hangin habang ang kanyang mga mata ay nagniningning sa isang bagong uri ng determinasyon. Lumabas siya ng bahay hila ang pinto. Nang walang anumang tunog, sa labas ang ulan ay tila nakikiramay sa kanyang paglisan. Alam niyang sa mga sandaling ito masaya silang nagtatawanan sa Tagaytay. Iniisip na ang lahat ay ayon sa plano. Ngunit hindi nila alam ang perang inaasahan nilang pambayad sa gabing ito ay naglaho na gaya ng pagmamahal na matagal nilang inabuso. Ang bawat hakbang ko sa malamig na lupa ng Tagaytay ay tila paglalakad sa ibabaw ng mga bubog na ako mismo ang nagbasag. Ang sungmung Tagaytay ay dahan-dahang gumagapang sa paligid bumabalot sa malawak at marangyang villa na tila isang puting kumot na nagtatago ng mga kasalanan sa loob nito. Mula sa malayo naririnig ni Althea ang mahinang himig ng mga biolin, isang masayang tugtugin na dapat sana ay nagdadala ng ngiti, ngunit bawat nota ay tila isang tinik na tumutusok sa kanyang pandinig. Ang bango ng mga mamahaling bulaklak ay humahalo sa amoy ng basang lupa, isang halimuyak ng karangyaan na binili ng kanyang sariling dugo at pawis. Tumigil ang sasakyang sinasakyan ni Althea sa harap ng dambuhalang pintuang bakal ng Villa Amoroso. Ang bawat dekorasyon dito mula sa mga kumukititap na ilaw hanggang sa malalaking wreath ng puting rosas ay pamilyar sa kanya. Siya ang pumili ng mga iyon. Siya ang nakipagtawaran sa mga supplier. Siya ang nag-ayos ng lahat ng bayarin habang ang kanyang pamilya ay abala sa pagpili ng kanilang mga isusuot. Dahan-dahan siyang bumaba ang kanyang simpleng suot na blusa at maong ay tila isang malaking mantsa sa gitna ng mga bisitang bumababa mula sa kanilang mga naglalakihang sasakyan. Suot ang kanilang mga kumikinang na gown at tuxedo. Ma'am, bawal po ang pumarada rito. Para sa mga VIP guests lang po ang entrance na ito. Ang boses ng isang security guard ay bumasag sa kanyang pagmumuni-muni. Ang tingin ng guard ay mula ulo hanggang paapuno ng pagdududa at kawalan ng galang. Bisita ako. Ako ang ate ng ikakasal. Ang mahinahong sagot ni Althea, bagamat ang kanyang boses ay bahagyang nanginginig sa lamig at emosyon. Kinuha ng guard ang isang clipboard at mabilis na tiningnan ang listahan. Pasensya na po ma'am, pero wala po ang pangalang Althea Villanueva sa listahan ng mga bisita. Ang bilin po ng pamilya Villanueva mahigpit na ipinagbabawal ang pagpapasok sa sinumang wala sa talaan. Tila tumigil ang mundo ni Althea. Wala sa listahan. Ang taong nagbayad ng bawat sentimo para sa gabing ito ay hindi man lang karapat-dapat na itala ang pangalan sa isang pirasong papel. Pakitingnan muli. Baka nagkamali lang kayo. Ako ang nagbook ng villang ito, pilit niyang giit, habang ang kanyang puso ay nagsisimulang tumibok, nang mabilis isang marahas na kaba na tila nais kumawala sa kanyang dibdib. Sa gitna ng kanilang pagtatalo, bumukas ang malaking glass door ng villa. Lumabas doon si Ivana, ang prinsesa ng gabi. Napakaganda niya sa kanyang kumikinang na wedding gown, ang korona sa kanyang ulo ay tila nagbibigay sa kanya ng liwanag. Ngunit nang dumapo ang kanyang tingin kay Althea, na nasa labas ng gate, ang liwanag na iyon ay napalitan ng isang madilim na pandidiri. Nagtagpo ang kanilang mga mata sa loob ng ilang segundo. Walang ngiti, walang pagbati. Sa halip, dahan-dahang itinaas ni Ivana ang kanyang kamay upang ayusin ang kanyang belo, isang kilos na puno ng pagmamalaki, bago siya bumaling sa guard at umiling ng bahagya. Pagkatapos tumalikod siya at muling pumasok sa loob, tila ba ang nakita niya ay isang piraso ng basurang hindi dapat bigyan ng pansin. Ang sakit na naramdaman ni Althea ay hindi na mailalarawan ng anumang salita. Ito ay isang uri ng pait na nanunuot hanggang sa buto, isang kahihiyan na tila sumusunog sa kanyang balat. Ang kanyang sariling kapatid na pinalaki niya at pinag-aral ay itinuring siyang isang estranghero sa harap ng maraming tao. Ma'am, umalis na lang po kayo bago ko patawagin ang mga kasamahan ko. Huwag na po kayong gumawa ng eksena nakakahiya sa mga bisita. Ang sabi ng guard, ang kanyang tono ay puno na ng pagkainip. Napahawak si Althea sa bakal na gate, ang lamig nito ay tila lumilipat sa kanyang mga ugat. Sa loob ng kanyang bag naroon ang isang maliit na kahon, isang locket na may litrato nilang dalawa ni Ivana, noong bata pa sila, ang regalong balak niyang ibigay
bilang simbolo ng kanilang pagsasama. Dahan-dahan niyang hinigpitan ang hawak sa kahon hanggang sa bumaon ang mga kanto nito sa kanyang palad. Hindi na niya maramdaman ang pisikal na sakit. Ngunit bago pa man siya tuluyang tumalikod, isang matangkad na lalaki na nakauniporme ng manager ang mabilis na lumapit sa guard. Ang mukha nito ay puno ng pag-aalala at pawis sa kabila ng malamig na panahon. Ano ang nangyayari rito? Bakit may problema sa gate? Ang tanong ng manager. Sir, ito pong babaeng ito, pinipilit na pumasok pero wala naman sa listahan, sagot ng guard. Lumingon ang manager kay Althea at sa isang saglit ay nanlaki ang kanyang mga mata. Sandali, ikaw si Miss Althea Villanueva. Di ba ang account holder ng credit card na ginamit sa down payment? Hindi nakasagot si Althea. Tanging ang marahas na pagtango lamang ang nagawa niya. Salamat naman at nandito ka na, ma'am, may malaking problema tayo sa loob. Ang lahat ng transactions ninyo ay biglang naging declined or frozen. Ang bangko ay tumawag at sinabing may report daw ng fraud. Ang balanse para sa catering at ang bayad sa villa para sa gabing ito ay hindi pa settle. Kung hindi ito mababayaran sa loob ng susunod na 30 minuto, mapipilitan kaming itigil ang serbisyo at patayin ang lahat ng ilaw sa reception. Isang malamig na ngiti ang dahan-dahang gumuhit sa mga labi ni Althea, sa gitna ng kanyang mga luhang hindi na mapigil. Ang tadhana ay may kakaibang paraan ng pagbabalik ng sakit. Ganoon po ba? Ang mahinahong tanong ni Althea habang pinupunasan ang kanyang pisngi. Kung ganoon mukhang oras na para malaman nila kung sino talaga ang may-ari ng paraisong ito. Tila isang marangyang kabaong ang bulwagang ito nagniningning sa labas, ngunit puno ng kabulukan sa loob. Sa loob ng grand ballroom, ang liwanag ng mga dambuhalang chandelier ay biglang kumislap at dahan-dahang humina, tila ba nauubusan ng hininga ang buong paligid. Ang malakas na tawanan at tugtugan ay napalitan ng isang nakabibinging bulungan. Ang mga waiter na kanina ay mabilis na nagsisilbi ng mga mamahaling alak, ay biglang huminto ang kanilang mga mukha, ay puno ng pagkalito habang tinitingnan ng kanilang mga manager. Ano bang nangyayari? Bakit huminto ang serbisyo? Hindi ba ninyo alam kung magkano ang ibinayad namin sa gabing ito? Ang boses ni Nanay Linda ay umalingaw-ngaw sa gitna ng katahimikan. Nakatayo siya sa tabi ng buffet table, suot ang kanyang kulay gintong gown na tila kumikinang sa dilim, ngunit ang kanyang mukha ay namumula na sa galit. Mrs. Pasensya na po, pero ang lahat ng payment transactions ay naka-freeze. Wala po kaming magagawa kundi ihinto ang event hanggat hindi nasasagot ang report ng fraud sa card na ginamit ninyo, ang mahinahong paliwanag ng manager, bagamat bakas ang tensyon sa boses nito. Anong fraud card yan ng anak ko, Althea? Nasaan ka na bang, bata ka? Ang sigaw ni Linda habang iginagala ang paningin sa karamihan, umaasang makikita ang panganay na anak na palaging nag-aayos ng kanyang mga kalat. Wala rito si Ate Nay, at hindi siya kailangan dito. Ibigay niyo na lang ang ibang card. Ayusin niyo ito ngayon din. Ang pagsingit ni Ivana na halos maiyak na sa kahihiyan habang nakikita ang mga mapanghusgang tingin ng kanyang mga in-laws. The De Vegas are watching do something. Sa gitna ng kaguluhan, bumukas ang malaking pinto ng ballroom. Ang lahat ng mata ay lumingon sa direksyon ng liwanag mula sa labas. Doon dahan-dahang naglakad papasok si Althea. Ang kanyang simpleng hitsura ay isang malaking sampal sa karangyaan ng lahat ng naroon. Ang bawat yabag ng kanyang sapatos sa makintab na sahig ay tila isang hatol na hindi pwedeng iwasan. 8. How dare you show up here? Ang singhal ni Ivana, ang kanyang boses ay puno ng puot. Ang sabi ni Nanay, bawal ka rito. You look like a mess. Ruining my special day is not enough for you. Kailangan mo pang ipahiya kami. Hindi kumibo si Althea. Dire-diretso siyang lumapit sa main table kung saan nakaupo ang pamilya ng asawa ni Ivana. Ang mga De Vega ay nakatingin sa kanya ng may halong gulat at diring-diri. Althea, salamat at nandito ka, bilisan mo, kausapin mo itong manager. Sabihin mo sa kanila na nagkamali lang ang bangko. I-swipe mo na ang ibang card mo, dali. Ang utos ni Linda, tila ba nakalimutan na niya ang lahat ng masasamang salitang binitawan niya sa telepono kanina. Tiningnan ni Althea ang kanyang ina. Isang matagal at malamig na tingin. Wala na akong ibang card, Nay. At ang card na ginamit niyo, ako mismo ang nag-report na ninakaw iyon. Ang katahimikan sa loob ng ballroom ay naging kasing lamig ng sementeryo. Ang basong hawak ni Linda ay dahan-dahang nayari sa kanyang pagkakahawak
Ang tunog ng pagbagsak nito sa sahig ay tila isang hudyat ng pagsabog. What did you say, Pound? Ang bulong ni Ivana, ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa galit. You reported it as stolen. Kasal ko ito, Althea. My wedding, pinaghirapan ko ang lahat ng ito. Pinaghirapan mo, Pound, ang banayad ngunit matalim na sagot ni Althea. Ivana, ang gown na suot mo, ang sapatos na tinatapakan mo, pati ang pagkain na kinain ng mga bisita mo, lahat iyan ay galing sa pawis ko. At ang masakit pa, kinuha nyo iyan nang walang paalam habang nagpapanggap kayong nag-aagaw buhay si nanay. Pera lang iyan. Althea, anak kita, obligasyon mong tulungan ang pamilya mo. Huwag kang maging madamot sa harap ng maraming tao. Ang sigaw ni Linda, sinusubukang gamitin ang kanyang authority bilang ina. Wala kang utang na loob. Pinalaki ka namin. Binayaran ko na ang utang na loob ko sa loob ng 10 taon na. Bawat sentimo, bawat minuto ng buhay ko ibinigay ko sa inyo. Pero ang itanggi niyo ako bilang pamilya dahil lang sa hitsura ko habang ginagastos niyo ang perang para sana sa operasyon niyo, doon natapos ang obligasyon ko. Lumingon si Althea sa manager na nasa tabi niya. Sir, wala po akong balak magbayad para sa gabing ito. Ang transactions na iyan ay illegal. Narito na ang mga pulis sa labas para kunin ang statement ninyo tungkol sa identity theft. You monster? Ang sigaw ni Ivana, akmang susugurin si Althea. Ngunit agad siyang napigilan ng kanyang bagong asawa na si Marcos. Ngunit ang mukha ni Marcos ay hindi puno ng pag-aalaga, kundi ng sukdulang kahihiyan at galit habang nakatingin sa kanyang asawa at biyenan. So it's true? Ang boses ng ginang na si Mrs. De Vega, ang biyenan ni Ivana, ay nanginginig sa puot. Ang pamilyang ipinagmamalaki niyo ay mga magnanakaw at ang asawa ng anak ko ay isang manggaganso. Tumingin si Althea kay Ivana na ngayon ay nakaluhod na sa sahig, habang humihagulgol ang kanyang magandang gown, ay nakalat sa dumi ng nabasag na baso. Pagkatapos ay binalingan niya ang kanyang ina, na ngayon ay tulala at hindi makapaniwala sa nangyayari. Tapos na ang palabas niyo, ta. Ang huling salita ni Althea bago siya tumalikod. Ngunit bago siya makalabas, isang malakas na tunog ng pagbagsak ang narinig mula sa kinaroroonan ni Nanay Linda. Ang matanda ay nakahawak sa kanyang dibdib. Ang kanyang mukha ay namumutla at dahan-dahang bumubagsak ang kanyang katawan sa sahig. Naisinanay kang sigaw ni Nestor, ang kanyang ama na kanina patahimik sa gilid. Napahinto si Althea. Ang kanyang puso ay kumirot, isang pamilyar na instinto na iligtas ang kanyang ina. Ngunit sa kanyang isipan nag-uunahan ang mga tanong, totoo na ba ito? O isa na namang itong mahusay na pag-arte para makuha muli ang kanyang awa at ang kanyang pitaka. Ang bawat tibok ng puso ni nanay ay tila isang tanikala na dahan-dahang humihigpit sa aking leeg. Pilit akong hinihila pabalik sa isang buhay na matagal nang pumatay sa akin. Ang ang kaguluhan sa loob ng ballroom ay naging isang malabong ingay sa pandinig ni Althea. Nakikita niya ang pagkakagulo ng mga tao, ang mabilis na paglapit ni Tatay Nestor kay Nanay Linda, at ang hysterical na pag-iyak ni Ivana na tila isang sirena sa gitna ng katahimikan. Ngunit sa paningin ni Althea, ang lahat ay dahan-dahan, tila isang pelikulang wala ng kulay. Althea, tingnan mo ang ginawa mo. Gusto mo bang mamatay ang nanay mo? Ang sigaw ni Tatay Nestor ay tila isang kulog na yumanig sa kanyang buong pagkatao. Ang kanyang ama na laging tahimik habang nilulustay ng asawa at bunsong anak. Ang pera ni Althea ay ngayon lamang naglabas ng boses upang siya ay sisihin. Tumawag kayo ng ambulansya, bilisan nyo, ang utos ng manager ng villa. Ngunit bago pa man makakilos ang mga staff, muling bumaling ang manager kay Althea. Ma'am, kailangan po namin ng credit card para sa emergency deposit ng private ambulance at sa ospital. Dahil nakareport na po ang inyong card bilang fraud, wala po kaming magagamit. Ma'am, pakiusap, buhay po ang nakataya rito. Sa sandaling iyon, ang lahat ng mata ay muling nakatuon kay Althea. Ang mga De Vega, ang mga bisita, at ang kanyang pamilya, lahat sila ay naghihintay. Ito ang pamilyar na eksena. Ito ang sandaling dapat ay susuko siya, ilalabas ang kanyang wallet at sasabihing, ako na ang bahala. Ito ang sandaling gagamitin nila ang utang na loob bilang isang kutsilyong itatarak sa kanyang konsensya. Ibayad mo na ang card mo, Althea. Parang awa mo na huwag kang maging mamamatay tao. Ang hagulgol ni Ivana habang nakaluhod sa tabi ng ina. Ang kanyang magandang wedding gown ay may mantsa na ng dumi, simbolo ng isang pangarap na nauuwi sa abo.
Dahan-dahang humakbang si Althea pabalik. Ang kanyang mga kamay ay hindi na nanginginig. Sa halip naramdaman niya ang isang kakaibang gaan, isang uri ng kalayaan na nagmumula sa sukdulang sakit. Mamamatay tao. Ang ulit ni Althea, ang kanyang boses ay malamig at malinaw, tila isang kristal na nabasag. Naitay ging na. Ivana, noong mga gabing hindi ako kumakain, para lang may maipadala sa inyo na mamatay ako. Noong mga araw na tinitiis ko ang mura ng boss ko, para lang mapag-aral ka sa mamahaling school. Ivana, namamatay ako. Noong nalaman kong ninanakawan niyo na ako, habang pinagtatabuyan niyo pa ako, doon ako tuluyang pumanaw. Wala kang puso, ang sigaw ni Nestor habang sinusubukang buhatin ng asawa. Ang puso ko ay ibinigay ko na sa inyo noong una pa lang, pero ginawa niyo lang itong basahan, ang sagot ni Althea. Binuksan niya ang kanyang bag at inilabas ang isang makapal na folder, ang folder ng mga resibo at ebidensya na kanina pa niya hawak. Narito ang lahat, 10 taon ng buhay ko, lahat ng perang kinuha niyo, lahat ng utang na binayaran ko. Nay, kung totoo mang inaatake ka, gamitin mo ang mga brilyanteng hikaw na binili niyo gamit ang card ko. Ipamada niyo ang mga sapatos ni Ivana. Yan ang pambayad niyo ngayon. Isang mabilis na pagsinghap ang narinig mula sa mga De Vega. Ang katotohanan ay tila isang asidong dahan-dahang tumutunaw sa natitirang dangal ng mga Villanueva. Althea, anak. Ang mahinang boses ni Linda dahan-dahang idinudilat ang mga mata. Ang kanyang pagkakahawak sa dibdib ay lumuwag ng bahagya nang makitang hindi lalapit ang anak. Ang card mo? Doon napatunayan ni Althea ang hinala niya. Ang atake ay isang desperadong hakbang para makuha muli ang kontrol. Ang sakit ay isang armas. Hindi ko na obligasyong iligtas kayo mula sa sarili ninyong kasakiman. Ang huling hirit ni Althea. Inihagis niya ang folder sa paanan ng kanyang ama. Ang bawat pahina ay nagliparan sa sahig, tila mga puting pakpak ng isang ibong nagnanais ng lumipad palayo. Lumingon si Althea sa manager. Tumawag kayo ng pampublikong ambulansya. Ipaubaya niyo sila sa gobyerno. Tapos na ako rito. Sa gitna ng malakas na ulan sa labas, lumabas si Althea ng villa nang hindi lumilingon. Ang lamig ng hangin sa Tagaytay ay tila humahalik sa kanyang mukha, binubura ang init ng kanyang mga luha. Habang naglalakad siya sa madilim na kalsada, wala siyang ibang naririnig, kundi ang tunog ng sarili niyang mga hakbang patungo sa isang buhay na siya na mismo ang magsusulat. Ngunit sa gitna ng dilim, isang pares ng headlight ng sasakyan ang dahan-dahang tumigil sa kanyang tabi. Ang bintana ay bumaba at isang lalaki na may malulungkot na mga mata ang tumingin sa kanya. Masyadong mapanganib ang maglakad mag-isa sa ganitong panahon, lalo na kung ang bitbit mo ay ang bigat ng buong mundo, ang sabi ng lalaki. Ang kalayaan ay hindi lamang ang pag-alis sa isang madilim na silid, kundi ang pagyakap sa malamig na hangin nang hindi nanginginig sa takot. Naglalakad si Althea sa kahabaan ng kalsada ng Tagaytay, ang kanyang bawat hakbang ay tila isang pakikibaka laban sa sarili niyang katawan. Ang sungmu ay tila mga daliri ng kahapon na pilit siyang hinahawakan, ngunit sa bawat metro na nalalampasan niya, nararamdaman niyang dahan-dahang lumuluwag ang pagkakasakal ng kanyang nakaraan. Wala na ang ingay ng mga bisita, wala na ang sigaw ng kanyang ina, at wala na ang mabigat na pasanin ng pagiging ate na kailangang sumalo sa lahat. Ngunit ang katawan ay may hangganan. Isang matalas na sakit ang naramdaman niya sa kanyang paa nang ang suot niyang tsinelas ay biglang naputol. Ang manipis na goma ay bumigay na rin sa wakas, tila ba nakikiramay sa kanyang pagkapagod. Napaatras si Althea, ang kanyang hubad na talampakan ay sumayad sa magaspang at basang semento. Masakit, ngunit ang sakit na iyon ay isang paalala na buhay pa siya. Na narito siya sa mundong ibabaw, hindi bilang isang bank account, kundi bilang isang tao. Napaupo siya sa gilid ng gutter, ang kanyang mga braso ay nakapulupot sa kanyang mga binti, habang ang ulan ay dahan-dahang tumitila, naiiwan ng isang malungkot na katahimikan sa paligid. Isang lumang pickup truck na may kupas na pintura at maingay na makina ang dahan-dahang tumigil sa kanyang tapat. Ang liwanag ng headlight nito ay tumama sa kanya tila isang munting araw sa gitna ng kadiliman. Bumukas ang pinto at lumabas ang isang lalaki. Hindi siya nakasuot ng mamahaling tuxedo gaya ng mga bisita sa villa. Suot niya ay isang simpleng dark jacket at kupas na maong. Ang kanyang mukha ay hindi kakikitaan ng pagmamadali, tila ba sanay siya sa ganitong uri ng gabi.
Alam mo sa ganitong oras, mas madaling makasalubong ng ligaw na kaluluwa kaysa sa taong naglalakad nang walang sapin sa paa. Ang boses ng lalaki ay malalim at kalmado, tila isang mainit na kumot sa gitna ng ginaw. Tumingala si Althea, ang kanyang buhok ay nakadikit sa kanyang mukha. Hindi ako natatakot sa mga multo, mas nakakatakot ang mga buhay na tao. Bahagyang ngumiti ang lalaki, isang ngiting hindi mapanghusga. May punto ka. Lumapit siya ng bahagya, hindi masyadong malapit, para hindi matakot si Althea, ngunit sapat na para maramdaman ang presensya niya. Ay Mateo, actually tinitingnan ko ang mga tanim ko sa malapit na nursery nang makita kitang naglalakad mag-isa. Baka gusto mong sumabay, may mainit na kape ako sa loob. Nag-alinlangan si Althea. Sa mundong kinalakihan niya, walang ibinibigay ng libre. Lahat ay may kapalit. Lahat ay may utang na loob. Wala akong pambayad sa kape mo. Ang bulong ni Althea, ang kanyang mga mata, ay nananatiling matigas. Sino bang nagsabing kailangan mong magbayad? Ang sagot ni Mateo habang binubuksan ang pinto ng truck. Minsan ang kape ay kape lang. Walang kontrata, walang hidden charges. Dahan-dahang tumayo si Althea, tinitiis ang hapdi sa kanyang paa at pumasok sa loob ng sasakyan. Ang loob ng truck ay amoy kahoy at tuyong dahon, isang amoy na payapa at totoo. Inabutan siya ni Mateo ng isang thermos. Nang hawakan ni Althea ang mainit na baso, ang init nito ay dahan-dahang gumapang sa kanyang mga daliri patungo sa kanyang puso. Uminom siya ng dahan-dahan, ang bawat lagok ay tila nagbibigay ng bagong buhay sa kanyang nanunuyong lalamunan. Nanatiling tahimik si Mateo, hindi siya nagtatanong kung bakit siya naroon o kung bakit siya umiiyak ng tahimik habang nakatingin sa labas ng bintana. Ang katahimikan sa loob ng sasakyan ay hindi nakakailang. Ito ay isang uri ng katahimikan na nagbibigay daan para makahinga ang isang tao. Saan kita ihahatid, niyang tanong ni Mateo nang simulan niyang patakbuhin ang sasakyan? Hindi ko alam, ang sagot ni Althea. Kahit saan, basta malayo sa lugar na ito. Malayo sa lahat ng nakakaalam kung sino ako. Tumingin si Mateo sa kanya, ang kanyang mga mata ay tila nakakakita sa likod ng mga pader na itinayo ni Althea. Minsan ang pinakamalayong lugar na pwede nating puntahan ay ang ating sarili. Pero kung kailangan mo ng panandaliang hihingahan, may bakanteng kwarto sa tinutuluyan ko sa Laguna. Simple lang pero tahimik. Tumigil ang sasakyan sa isang intersection. Ang daan sa kanan ay pabalik sa Manila, sa buhay na puno ng utang at panunumbat. Ang daan sa kaliwa ay patungo sa hindi pa niya alam, sa isang bukas na wala pang kasiguraduhan. Ayos ka lang ba, Althea, o kailangan mo ng matataguan mula sa bagyong dala mo? Ang tanong ni Mateo, ang kanyang boses ay puno ng sinseridad na bago sa pandinig ng babae. Tumingin si Althea sa lalaki at sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, naramdaman niyang hindi siya kailangang maging malakas. Hindi niya kailangang maging ate. Pwede siyang maging si Althea lang, isang babaeng pagod sugatan, ngunit sa wakas ay malaya. Ang bawat sulok ng apartment na ito ay sumisigaw ng aking mga sakripisyo, ngunit wala itong iniwang puwang para sa aking sariling hininga. Ang amoy ng luma at maalikabok na hangin ang sumalubong kay Althea nang buksan niya ang pinto ng kanyang inuupahang unit sa Manila. Isang maliit na espasyo na naging saksi sa kanyang mga gabing walang tulog at mga araw na tanging kape lang ang laman ng kanyang sikmura. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na siya ang Althea na umalis 2 araw na ang nakalilipas. Ang bawat gamit sa loob, ang lumang sofa, ang maliit na mesa, ang tumpok ng mga bayarin sa kuryente at tubig ay tila mga banyagang bagay na wala ng koneksyon sa kanyang puso. Dahan-dahan niyang inilabas ang isang malaking maleta mula sa ilalim ng kama. Sa bawat damit na itinutupi niya, naaalala niya kung kailan niya ito binili. Kadalasan ay mula sa mga ukay-ukay, dahil ang budget para sa mga bagong damit ay palaging napupunta sa mga luho ni Ivana o sa maintenance ni Nanay Linda. Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Ang kanyang buong buhay ay kasya lamang sa isang maleta, habang ang buhay ng kanyang pamilya ay punong-puno ng mga bagay na siya ang nagpundar. Habang isinasara ang zipper ng maleta, isang marahas na kalampag sa kanyang pinto ang bumasag sa katahimikan. Ang tunog ng paghampas ng kamay sa kahoy ay tila isang babala na hindi pa tapos ang kanyang nakaraan sa paghabol sa kanya. Althea, buksan mo itong pinto. Alam naming nandyan ka. Ang boses ni Tatay Nestor ay puno ng galit, habang sa likod nito
ay naririnig ang humahagulhol na boses ni Nanay Linda. Nanigas ang mga kamay ni Althea. Ang pamilyar na kaba ay muling gumapang sa kanyang dibdib, ngunit agad niya itong pinatay. Hindi na siya ang babaeng nanginginig sa takot kapag naririnig ang galit ng kanyang ama. Dahan-dahan siyang lumapit at binuksan ang pinto. Sinalubong siya ng mga mukhang tila galing sa isang digmaan. Si Nanay Linda ay wala na ang marangyang gown, suot na lamang ang isang lumang duster, ang kanyang mga mata ay mugto at ang buhok ay magulo. Si Tatay Nestor naman ay pawisan at mukhang pagod na pagod. Althea, anak, kailangan mo kaming tulungan. Ang agad na bungad ni Linda akmang hahawak sa kamay ni Althea, ngunit mabilis na umiwas ang dalaga. Hinahabol kami ng mga De Vega, idedemanda raw nila si Ivana ng estafa. At ang villa, kailangan naming bayaran ang balanse kundi ipakukulong kami ng manager. Ikaw lang ang may pera, anak. Parang awa mo na. Wala na akong pera, Nay. Ang mahinahong sagot ni Althea. Ang kanyang boses ay walang galit, tanging isang malalim na pagkapagod. Ang lahat ng naipon ko para sa operasyon nyo, di ba kinuha nyo na para sa kasal? Huwag ka nang maging madamot ngayon. Buhay at dangal ng kapatid mo ang nakataya rito. Ang sigaw ni Nestor, ang kanyang mukha, ay malapit na sa mukha ni Althea. Ano bang gusto mong mangyari? Makita kaming naghihirap sa lansangan habang ikaw ay nagpapakasasa. Tumingin si Althea sa kanyang ama diretso sa mga mata nito. Tay, sa loob ng 10 taon ako ang nagpapakasasa sa trabaho para lang kayo ay makatulog ng mahimbing. Ako ang nagbayad ng utang nyo sa Bombay, ako ang bumili ng bahay na tinitirhan nyo ngayon, at ako rin ang ninakawan nyo noong huling pagkakataon na nagtiwala ako. Ngayon tatanungin nyo ako kung ano ang gusto kong mangyari. Gusto ko lang mabuhay bilang ako, hindi bilang bangko ninyo. Wala kang utang na loob. Sinusumpa kita, hindi ka pagpapalain sa ginagawa mong pagtalikod sa amin. Ang hiyaw ni Linda. Habang dahan-dahang napapaupo sa sahig ng hallway, muling ginagamit ang kanyang sandata ng panghihina. Sana ay hindi na lang kita isinilang kung magiging ganito ka kasama. Ang bawat salitang iyon ay tila mga palasong tumatama sa puso ni Althea, ngunit sa halip na dumugo ang kanyang puso, ay tila naging bato. Nasanay na siya. Ang sumpa ng kanyang ina ay hindi na bago sa kanyang pandinig. Kung ang pagpili sa sarili ko ay nangangahulugan ng pagiging masamang anak, tatanggapin ko iyon ng buong puso. Ang sabi ni Althea. Kinuha niya ang susi ng bahay sa probinsya at ang titulo ng lupa na nasa pangalan niya, ang tanging bagay na hindi nila nakuha dahil itinago niya ito sa opisina. Inilagay niya ang mga ito sa kanyang bag, kinuha niya ang kanyang maleta at lumabas ng pinto. Kinailangan niyang humakbang lagpas sa kanyang inang nakahandusay sa sahig na tila ba isang huling balakid sa kanyang paglaya. Huwag na kayong mag-abala na hanapin ako. Ang apartment na ito ay bayad na hanggang sa katapusan ng buwan. Pagkatapos niyan, bahala na kayo. Ang huling bilin niya habang naglalakad patungo sa elevator. Sa baba ng gusali naghihintay ang lumang pickup truck ni Mateo. Nakasandal ang lalaki sa pintuan ng sasakyan, ang kanyang mga mata ay puno ng pag-unawa. Walang tanong, walang panghuhusga. Nang makita niya si Althea, nahila ang maleta, agad siyang lumapit at kinuha ang mabigat na pasanin ng dalaga. Handa ka na? Ang tanong ni Mateo habang inilalagay ang maleta sa likod ng truck. Tumingala si Althea sa naglalakihang gusali ng Manila, ang lunsod na naging kulungan niya sa mahabang panahon. Isang malalim na hininga ang kanyang pinakawalan, tila ba inilalabas ang lahat ng lason sa kanyang katawan. Handa na akong maging Althea muli, ang sagot niya. Pumasok siya sa sasakyan at sa unang pagkakataon, hindi siya lumingon sa likuran. Habang dahan-dahang lumalayo ang truck sa ingay at gulo ng Manila, nararamdaman ni Althea ang unti-unting pag-usbong ng isang bagong liwanag sa kanyang abot-tanaw. Ang daan patungong Laguna ay hindi lamang daan patungo sa isang bagong lugar, kundi daan patungo sa pagkabuo ng kanyang sariling pagkatao. Ang katahimikan sa probinsya ay hindi kakulangan ng tunog, kundi ang presensya ng kapayapaang matagal nang ipinagkait sa aking kaluluwa. Ang hangin sa Laguna ay hindi amoy usok at pagmamadali. Amoy ito ng basang lupa, sariwang damo, at ang matamis na halimuyak ng mga namumukadkad na sampagita sa malapit na nursery. Habang dahan-dahang binabaybay ng truck ni Mateo, ang kalsadang napaliligiran ng matatayog na puno ng niyog, naramdaman ni Althea ang unti-unting pagluwag ng kumpas ng kanyang puso.
Ang ingay ng Manila ay tila isang malabong panaginip na dahan-dahang binubura ng huni ng mga ibon at ang banayad na pagkaluskos ng mga dahon sa bawat ihip ng hangin. Huminto ang sasakyan sa harap ng isang simpleng bahay na gawa sa semento at kahoy. Hindi ito kasing laki ng villa sa Tagaytay, ngunit ang bawat sulok nito ay tila humihinga ng kalinga. Napaliligiran ang bahay ng mga greenhouse na puno ng iba't ibang uri ng halaman mula sa mga simpleng pako hanggang sa mga bihirang orchid na tila mga hiyas sa gitna ng luntiang paligid. "Welcome sa aking munting kagubatan," ang sabi ni Mateo habang binubuksan ang pinto para kay Althea. "Pasensya ka na hindi ito hotel, pero tinitiyak ko sa iyong walang maniningil sa iyo ng utang o maghahanap ng pabor dito." Pumasok si Althea sa loob, ang kanyang mga hakbang ay maingat, tila natatakot na baka mabasag ang katahimikang bumabalot sa silid. Ang loob ng bahay ay amoy kape at lumang libro. Walang mga mamahaling dekorasyon, ngunit ang bawat kagamitan ay maayos at may kanya-kanyang kwento. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, hindi alam ni Althea ang gagawin. Nakatayo lang siya sa gitna ng sala, ang kanyang mga kamay ay nakakuyom sa laylayan ng kanyang damit. Ang sanay na ate sa kanya ay naghahanap ng dumi na lilinisin ng pagkaing iluluto o ng taong pagsisilbihan. Ngunit dito tila walang nangangailangan ng kanyang sakripisyo. "You look lost, Althea," ang puna ni Mateo habang naglalakad patungo sa kusina. "Maupo ka muna. Magluluto ako ng hapunan. Huwag mong sabihing tutulungan mo ako dahil ang rule dito, ang bisita ay dapat lang magpahinga." Napanood ni Althea si Mateo mula sa malayo. Ang bawat kilos ng lalaki ay puno ng direksyon, ngunit walang halong pagmamadali. Ang tunog ng kutsilyo sa chopping board at ang mahinang pagpapakulo ng tubig sa kalan ay tila isang oyayi na nagpapatulog sa kanyang mga pangamba. Nang maihain ang simpleng sinigang na isda, napatitig si Althea sa umuusok na sabaw. Dahan-dahan siyang sumubo. Ang asim at init ng sabaw ay tila humahaplos sa kanyang nanunuyong lalamunan. Bigla naramdaman niya ang pag-init ng kanyang mga mata. Hindi ito dahil sa anghang, kundi dahil sa katotohanang ito, ang unang pagkakataon na may nagluto para sa kanya nang hindi naghihintay ng kapalit. Sa Manila, bawat subo niya ay may katumbas na panunumbat. Dito ang pagkain ay pag-ibig na walang kondisyon. "Bakit ka umiiyak? Masama ba ang lasa?" ang nag-aalalang tanong ni Mateo. Umiling si Althea, pilit na ngumingiti sa gitna ng kanyang mga luha. "Hindi, ngayon ko lang na-realize na nakalimutan ko na kung paano ang alagaan." Pagkatapos kumain, dinala siya ni Mateo sa isang maliit na kwarto sa likod. May malinis na kama, isang lumang electric fan na mahina ang pag-ikot at isang bintanang nakaharap sa mga bundok. "Dito ka muna, safe ka rito," ang huling sabi ni Mateo bago dahan-dahang isara ang pinto. Naghiga si Althea, ang kanyang katawan ay dahan-dahang lumulubog sa malambot na kutsyon. Tinitigan niya ang kanyang sariling mga palad sa dilim. Wala na ang panginginig. Wala na ang bigat. Sa unang pagkakataon nakatulog siya nang hindi iniisip kung magkano ang kailangan niyang kitain bukas para sa ibang tao. Ngunit sa gitna ng kanyang mahimbing na tulog, isang kakaibang tunog ang narinig niya mula sa labas ng kanyang bintana. Hindi ito tunog ng hayop o ng hangin. Ito ay tunog ng marahang pag-uusap ng dalawang tao sa dilim. At ang isa sa mga boses ay tila familiar, isang boses na hinding-hindi niya malilimutan kahit sa kabilang buhay. Nanlamig ang buong katawan ni Althea. Dahan-dahan siyang bumangon at sumilip sa siwang ng kurtina. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, nakita niya si Mateo na may kausap na isang lalaking naka-jacket na itim. Ang lalaki ay may hawak na litrato, isang litrato ni Althea. "Sigurado ka bang siya ito?" yang bulong ng estranghero. Hindi nakita ni Althea ang mukha ni Mateo, ngunit ang paninigas ng balikat nito ay nagbigay sa kanya ng panibagong uri ng kaba. Sino ba talaga si Mateo? At paanong ang kanyang nakaraan ay tila laging isang hakbang lang ang layo sa kanya, kahit sa gitna ng paraisong akala niya ay ligtas na siya. Ang bawat kasinungalingan ay may hangganan, at para sa pamilya Villanueva, ang hangganang iyon ay isang matarik na bangin na wala nang balikan. Habang ang simoy ng hangin sa Laguna ay nagdadala ng kapayapaan kay Althea, ang kabilang dako naman ng mundo, ang mundong pilit niyang tinalikuran, ay kasalukuyang nilalamon ng apoy ng sarili nilang mga gawa. Sa isang maliit at madilim na boarding house sa labas ng Manila, doon nakatira ngayon ang pamilyang dati,
ay nangarap ng luntiang buhay sa Tagaytay. Hindi ko na kaya ito, Nay. Tingnan mo ang balat ko ang lalagkit ng mga gamit dito. Bakit ba hindi mo mapilit si ate na magpadala ng pera? Ang boses ni Ivana ay puno ng pait ang kanyang mga kamay, na dati ay tanging designer bags lang ang hawak ay ngayon ay abala sa pagpukpok sa isang sirang electric fan. Anong magagawa ko? Ivana, nakablock ang lahat ng tawag ko. Sinumpa na tayo ng kapatid mo. Ang sagot ni Nanay Linda ay wala na ang dati nitong talas. Nakaupo siya sa isang punit-punit na kutsyon. Tinitingnan ang kanyang mga brilyanteng hikaw, na ngayon ay kinuha na ng mga tauhan ni Mrs. De Vega bilang paunang bayad sa kahihiyang idinulot nila. Ingit mo, ang kasal na dapat ay mag-aangat sa kanila sa pedestal ay naging isang pampublikong bitayan. Ang pamilya De Vega ay formal nang nagsampa ng annulment laban kay Ivana kasama ang demandang estafa at qualified theft laban kina Linda at Nestor. Ang bawat post sa social media na dati ay puno ng paghanga ay napalitan ng mga komentong mapanghusga at puno ng dumi. Ang pamilya Villanueva ay naging mukha ng modernong magnanakaw. Ngunit sa malayo sa Laguna, ang tunay na bagyo ay hindi ang balita mula sa Manila, kundi ang pagdududa sa loob ng silid ni Althea. Hindi nakatulog si Althea hanggang sa sumikat ang araw. Ang bawat anino sa dingding ay tila nagpapaalala sa kanya ng lalaking may hawak ng kanyang litrato. Nang lumabas siya ng kwarto, sinalubong siya ng amoy ng bagong luto na tsampurado at ang mahinahong tunog ng pagwawalis ni Mateo sa labas. Gising ka na pala. Maupo ka, masarap ang tsampurado habang mainit. Ang bati ni Mateo, ang kanyang mukha, ay kasing liwanag ng umaga, tila walang anumang itinatago. Hindi nakatiis si Althea. Ang bawat pagtibok ng kanyang puso ay tila isang babala. Sino ang kausap mo kagabi, Mateo? Nakita ko kayo sa bintana. May hawak siyang litrato ko. Huminto si Mateo sa pagwawalis. Ang kanyang mga balikat ay dahan-dahang bumagsak, isang mabigat na buntong hininga ang kumawala sa kanyang mga labi. Binitawan niya ang walis tingting at lumapit sa hapagkainan, naupo sa tapat ni Althea. Inaasahan ko nang itatanong mo iyan. Ang simula niya, ang kanyang boses ay seryoso. Ang lalaking iyon ay isang private investigator, Althea. Hired siya ng mga De Vega. Nanlamig ang mga daliri ni Althea. Bakit nila ako hinahanap? Wala akong ninakaw sa kanila. Ako ang biktima rito. Alam ko at alam din nila iyon. Ang mabilis na sagot ni Mateo. Hinahanap ka nila dahil ikaw ang tanging susi para madiin ang pamilya mo sa korte. Gusto ni Mrs. De Vega na tumestigo ka laban sa sarili mong ina at kapatid kapalit ng proteksyon mula sa kanila. At ikaw, bakit kanila kinausap? Ang tanong ni Althea, ang kanyang mga mata ay puno ng hinala. Binayaran ka ba nila para itago ako rito at ibigay sa kanila kapag handa na ang lahat? Tumingin si Mateo ng diretso sa mga mata ni Althea. Ang kanyang tingin ay walang bahid ng panloloko, tanging isang malalim na lungkot. Tinanggihan ko sila, Althea. Sinabi ko sa kanila na wala ka rito. Pinapaalis ko siya kagabi dahil ayaw kong gambalain nila ang kapayapaang sinisimulan mong buuin. Bakit mo gagawin iyon? Estranghero lang ako sa iyo, Mateo. Pwede kang kumita ng malaki kung ibibigay mo ako sa kanila. Dahan-dahang inabot ni Mateo ang kamay ni Althea na nasa ibabaw ng mesa, ngunit bago pa man ito dumampi, huminto siya, rumirespeto sa distansya. Dahil minsan na rin akong naging susi sa galit ng ibang tao, Althea. Alam ko ang pakiramdam na gamitin ng mga taong makapangyarihan para sa sarili nilang interes. Hindi ka gamit, Althea. Tao ka. At nararapat kang magdesisyon para sa sarili mo, hindi dahil pinuwersa ka ng mga De Vega o ng konsensya mo. Bahagyang lumuwag ang dibdib ni Althea, ngunit bago pa man siya makapagsalita, ang katahimikan ng nursery ay binalot ng tunog ng isang mabilis na sasakyang humihinto sa labas. Hindi ito ang lumang pickup ni Mateo. Ito ay tunog ng isang mamahaling sedan na humahampas sa mga tuyong dahon. Mabilis na tumayo si Mateo, ang kanyang mukha ay naging alerto. Manatili ka rito sa loob. Huwag kang lalabas. Mula sa siwang ng pinto, nakita ni Althea ang pagbaba ng isang babaeng naka-unipormeng pormal, isang abogado. Ngunit sa likod ng abogado, dahan-dahang bumaba ang isang pamilyar na hitsura. Isang lalaking nakayuko, ang mga balikat ay bagsak at ang mukha ay puno ng pasa at galos. Tama ang mahinang bulong ni Althea. Si Tatay Nestor, ang lalaking hindi kailanman lumaban para sa kanya,
ay ngayon ay nasa harap ng pintuan ni Mateo, hindi para humingi ng tawad, kundi para sa isang huling desperadong pabor na maaring tuluyang sumira sa bagong buhay ni Althea. Althea, anak, alam kong nandyan ka. Parang awa mo na iligtas mo kami sa huling pagkakataon. Ang sigaw ni Nestor ay tila isang marahas na kidlat na muling sumira sa langit ng Laguna. Althea, ang nanay mo. Nag-aagaw, buhay na siya. Kung gusto mo siyang makitang buhay sa huling pagkakataon, kailangan mo nang sumama sa akin. Ito na ang huling sandali mo para maging mabuting anak. Ang boses ni Tatay Nestor ay gumaralgal, puno ng pait, na tila ba ang buong bigat ng mundo ay nasa kanyang mga balikat. Nakatayo siya sa labas ng bakod, ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa kalawanging bakal, tila isang bilanggo na nagmamakaawa para sa kanyang kalayaan. Ang tasa ng kape na hawak ni Althea ay dahan-dahang nanginig sa kanyang mga palad. Ang usok na nagmumula rito ay dumaan sa kanyang mukha, isang mainit na haplos na kabaligtaran ng malamig na balitang dala ng kanyang ama. Ang bawat salitang binitawan ni Nestor ay tila isang muling pagkabuhay ng mga tanikalang akala niya ay tuluyan na niyang naputol sa Manila. Naramdaman ni Althea ang unti-unting panunuyo ng kanyang lalamunan. Ang kanyang puso ay tumibok ng marahas, bawat pintig ay tila isang babala na muli siyang lalamunin ng dilim na kamakailan lamang ay tinakasan niya. Ang kanyang mga binti ay tila naging malambot na kandila, halos hindi na kayang suportahan ang kanyang bigat. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang tumakbo pabalik sa loob ng bahay at magtago, ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig sa kaawa-awang anyo ng kanyang ama. Nag-aagaw buhay. Ang mahinang ulit ni Althea, ang kanyang boses ay tila isang hibla ng sinulid na malapit ng maputol. Tay, noong nakaraang buwan sinabi niyo ring mamamatay na siya. Noong isang linggo sinabi niyo ring huling sandali na niya. Pero ang totoo, ginagamit niyo lang ang buhay niya para ubusin ang sa akin. Ngayon ay totoo na, Althea. Inatake siya sa puso nang malaman niyang wala nang natira sa amin. Ang mga De Vega kinuha ang lahat. Wala kaming pambili kahit isang tableta ng gamot. Ang sigaw ni Nestor ay humalo sa huni ng mga kuliglig sa paligid. Isang tunog ng desperasyon na tila nagnanais na wasakin ang kapayapaan ng Laguna. Dahan-dahang humakbang si Mateo sa pagitan ni Althea at ng kanyang ama. Ang kanyang tindig ay tila isang matibay na pader na nagbibigay ng proteksyon. Mr. Villanueva, hindi ba't sapat na ang kinuha ninyo sa kanya? Ang katahimikang mayroon siya rito ay hindi ninyo dapat binubulabog ng mga paulit-ulit ninyong kwento. Sino ka ba, estranghero ka lang? Wala kang alam sa pamilya namin. Ang asik ni Nestor, ngunit ang kanyang mga mata ay umiiwas sa matatalim na tingin ni Mateo. Althea, parang awa mo na. Isang pirma lang sa papeles ng ospital. Bilang panganay, ikaw ang kailangan nila. Isang pirma, isang pamilyar na bitag. Lumingon si Althea kay Mateo, ang kanyang mga mata ay puno ng kalituhan at sakit. Ngunit si Mateo ay hindi tumingin sa kanya ng may awa, kundi ng may malalim na pag-unawa. Dahan-dahang kinuha ni Mateo ang telepono mula sa kanyang bulsa at ipinakita ang isang litratong ipinadala ng kanyang private investigator kaninang umaga. Tingnan mo ito, Althea, ang mahinahong sabi ni Mateo. Sa screen ng telepono, nakita ni Althea ang isang kuha mula sa malayo. Isang babaeng kamukhang-kamukha ni Nanay Linda, nakaupo sa isang pampublikong parke, masiglang kumakain ng halo-halo habang nakikipagtawanan kay Ivana. Ang petsa sa ibaba ng litrato ay kahapon lamang ang araw na dapat ay nag-aagaw buhay na ang matanda. Ang sakit na naramdaman ni Althea ay napalitan ng isang nakabibinging pagkamanhid. Ang bawat hibla ng pag-aalalang natitira sa kanyang puso ay tila biglang natuyo. Tumingin siya sa kanyang ama na ngayon ay hindi na makatingin ng diretso sa kanya. Ang mga pasa at galos sa mukha nito, maaring totoo ang mga iyon mula sa galit ng mga De Vega, ngunit ang kwento tungkol sa kamatayan ni Linda ay isa na namang huwad na sining ng manipulasyon. Umalis na kayo, Tay. Ang boses ni Althea ay wala ng emosyon, tila isang malamig na hanging dumaraan sa mga dahon. Huwag niyo na akong gamitan ng sakit o kamatayan. Dahil para sa akin, matagal na kayong pumanaw sa puso ko. Althea, lapastangan ka. Kapag namatay ang nanay mo, ikaw ang sisisihin ko habang buhay. Ang huling hiyaw ni Nestor habang pilit siyang hinihila palayo ng mga tauhan ni Mateo na kanina pa nakabantay sa paligid. Nang mawala ang sasakyan ni Nestor sa dulo ng kalsada, naramdaman ni Althea ang marahang pagdampi ng kamay ni Mateo sa kanyang balikat.
Hindi ito mahigpit ngunit sapat na upang maramdaman niya ang init at suporta. Salamat Mateo, ang bulong ni Althea. Hindi mo kailangang magpasalamat. Ang katotohanan ang nagligtas sa iyo, hindi ako ang sagot ni Mateo. Ngunit habang tinitingnan ni Althea ang mapayapang nursery, naramdaman niya ang isang kakaibang kirot. Ang kanyang pamilya ay hindi titigil hanggat hindi siya tuluyang nawawasak. At ang mas malaking panganib ay hindi ang kanilang mga kasinungalingan, kundi ang katotohanang ang mga De Vega ay gumagamit na ng dahas upang mahanap siya. Mateo, bakit ang dami mong alam tungkol sa mga De Vega? Ang tanong ni Althea, ang kanyang hinala, ay muling nabuhay. Bakit may private investigator ka? Sino ka ba talaga? Tumigil si Mateo, ang kanyang mukha ay dahan-dahang binalot ng anino ng papalubog na araw. Isang matagal na katahimikan ang namayani bago siya muling nagsalita. Ang apelyido ko ay hindi lang Mateo Althea. Ako ay si Mateo De Vega, ang kapatid ni Marcos na matagal nang itinakwil ng pamilyang iyon dahil tumanggi akong maging bahagi ng kanilang kabulukan. Nanigas si Althea. Ang huling taong inaasahan niyang magliligtas sa kanya ay isa palang miyembro ng pamilyang ngayon ay humahabol sa kanya. Nasaan na ba ang walang kwenta mong kapatid Ivana, sabi ng tatay mo? Ay paparating na siya, pero hanggang ngayon ay wala pa rin ang perang pambayad natin sa lintik na ospital na ito. Namamatay na ako rito sa init, hindi man lang tayo kumuha ng may aircon. Ang boses ni Nanay Linda na dapat ay mahina at nag-aagaw buhay, ay malakas na umalingaw-ngaw sa loob ng pampublikong ward. Wala itong bahid ng sakit, tanging ang pamilyar na tono ng pagrereklamo at pag-uutos ang namamayani. Nakatayo si Althea sa labas ng pinto, ang kanyang kamay ay nakahawak sa malamig na doorknob. Sa tabi niya ay si Mateo, na nananatiling tahimik, ngunit ang presensya ay tila isang matibay na sandigan. Ang amoy ng antiseptic at matapang na kemikal sa ospital ay humahalo sa amoy ng pawis ng maraming tao sa ward, isang masangsang na timpla na tila sumasalamin sa kabulukan ng sitwasyong kinakaharap ni Althea. Dahan-dahang itinulak ni Althea ang pinto. Ang tunog ng pag-ikot ng bisagra ay tila isang hudyat ng pagtatapos ng isang mahabang kabanata. Anak Althea, salamat sa Diyos at dumating ka. Agad na nagbago ang anyo ni Nanay Linda. Mabilis siyang humiga, nang maayos ipinikit ng bahagya ang mga mata at nagsimulang huminga ng mababaw, tila ba bawat hininga ay isang pakikibaka. Akala ko ay hindi ko na kayo makikita. Ang puso ko, Althea, tila ayaw na nitong tumibok dahil sa sama ng loob sa inyo. Nay, stop the drama. Wala na tayong oras para dyan. Ang matigas na boses ni Ivana ang sumabat. Nakaupo ang kapatid sa gilid ng kama, abala sa pag-aayos ng kanyang nasirang kuko. Ate, kailangan mong bayaran ang bill ngayon din. At kailangan namin ng pocket money para makalipat sa ibang lugar. Hinahabol kami ng mga De Vega and it's all your fault. Kung hindi mo sana ni-report ang card, hindi sana tayo nagkakaganito. Tinitigan ni Althea ang kanyang kapatid, pagkatapos ay ang kanyang ina. Ang bawat salitang lumalabas sa kanilang bibig ay tila mga linta na nagnanais sipsipin ang huling patak ng kanyang pasensya. Ang sakit sa kanyang dibdib ay hindi na nagmula sa pagkawasak, kundi sa isang matinding pagkasuklam. Hospital bill, Hanpan. Ang tanong ni Althea, ang kanyang boses ay kalmado ngunit may talim. Inilapag niya sa ibabaw ng kumot ang isang manipis na folder na ibinigay sa kanya ni Mateo kanina. Nay, nakausap ko na ang attending physician nyo bago ako pumasok dito. Ang sabi niya, normal ang ECG mo. Ang sabi niya, ang tanging sakit mo lang ay hyperacidity dahil sa sobrang stress at galit. At itong folder na ito ang tunay na medical record mo mula sa clinic na pinuntahan nyo noong nakaraang buwan. Fake ang lahat ng pinadala nyo sa akin. Nanigas si Linda. Ang kanyang mga mata ay nanlaki hindi sa sakit, kundi sa gulat na nalaman ng kanyang lihim. Althea, anak, baka nagkamali lang ang doktor. Nararamdaman ko ang sakit. Hindi mo ba ako pinaniniwalaan? Ako ang nagluwal sa iyo. Ganito na ba ang kabayaran sa lahat ng paghihirap ko sa pagpapalaki sa iyo? Ang tawagin akong sinungaling? Hindi lang sinungaling, Nay. Magnanakaw din. Ang dugtong ni Althea. Lumapit siya ng bahagya sapat na upang makita ang bawat guhit ng pagkukunwari sa mukha ng ina. Alam niyo ba kung ano ang mas masakit? Hindi iyong kinuha niyo ang pera ko, kundi ang katotohanang mas mahalaga sa inyo ang kasal ni Ivana kaysa sa katotohanang maaring mamatay ako sa pagtatrabaho para sa inyo.
ni hindi niyo man lang itinanong kung kumain na ba ako o kung ayos lang ba ako pagkatapos niyo akong itakwil sa Tagaytay. Gemay kiwi Ate, stop being so dramatic. Pero lang yun, kikitain mo pa yun. Ang asik ni Ivana ang kanyang boses ay tumataas na sa inis. You're successful, di ba? Bakit kailangang maging big deal ang lahat? Pamilya tayo, obligasyon mo kaming tulungan. Obligasyon ko. Ang tawa ni Althea ay maikli at mapait. Ang obligasyon ko sa pamilyang ito ay natapos na noong gabing iniwan niyo akong nakatayo sa ulan dahil nakakahiya ako. Ivana, nanay, wala na kayong makukuha sa akin. Kahit isang sentimo, kahit isang patak ng luha. Althea, huwag kang lalabas ng pintong iyan. Ang hiyaw ni Linda pilit na bumabangon sa kama, ang kanyang mukha ay naging kasing talim ng isang kaaway. Kapag umalis ka, hinding-hindi na kita ituturing na anak. Sinusumpa kita. Magiging miserable ang buhay mo dahil sa pagtalikod mo sa amin. Huminto si Althea sa tapat ng pinto. Ang bawat sumpa ng kanyang ina ay tila mga bato na ibinabato sa kanya, ngunit sa pagkakataong ito hindi siya nasasaktan. Ang bawat bato ay tila dumarating sa isang pader na hindi na matitibag. Lumingon siya ng huling pagkakataon, hindi sa galit kundi sa isang malalim na pagdamay. Matagal na akong miserable sa piling yun eh. Ngayon pa lang ako magsisimulang maging masaya. Paglabas niya ng kwarto, ang hangin sa hallway ng ospital ay tila naging mas presko. Sinalubong siya ni Mateo na dahan-dahang kinuha ang kanyang nanginginig na kamay. Ang bawat daliri ni Mateo ay nagdadala ng init na unti-unting nagpapakalma sa kanyang buong pagkatao. Ayos ka lang ba? Yung mahinahong tanong ni Mateo. Sa unang pagkakataon, Mateo, pakiramdam ko ay makakahinga na ako nang hindi humihingi ng tawad. Ang sagot ni Althea, ang kanyang mga mata, ay nagniningning sa gitna ng mga luhang hindi nadala ng sakit, kundi ng paglaya. Ngunit habang naglalakad sila palabas, napansin ni Althea ang isang pamilyar na sasakyan sa parking lot. Isang itim na SUV na may plakang kilala sa buong bansa, ang pamilya De Vega. At sa loob nito nakita niya si Marcos, ang asawa ni Ivana, na tila may kausap sa telepono habang nakatingin ng matalim sa direksyon ni Mateo. Ang katahimikang akala ni Althea ay nakuha na niya ay tila isang panandaliang pahinga lamang bago ang huling paghaharap ng dalawang pamilyang nagwasak sa kanyang buhay. Akala ko kapag pinutol mo na ang tanging hiblang nag-uugnay sa iyong nakaraan, agad nagagaan ang mundo. Pero ang totoo, ang sugat na iniwan ng isang pamilya ay hindi basta-basta naghihilom dahil lang tinalikuran mo sila. Minsan ang hapdi ay mas nararamdaman mo sa gitna ng katahimikan. Ang gabi sa Laguna ay binalot ng isang malambot na kadiliman kung saan ang tanging liwanag ay nagmumula sa mga alitaptap na tila mga bituing naligaw sa pagitan ng mga dahon ng kape at kakao. Nakaupo si Althea sa veranda ng maliit na bahay ni Mateo. Ang kanyang mga binti ay nakatiklop at ang kanyang paningin ay nakatuon sa malayo sa mga anino ng bundok na tila natutulog sa ilalim ng buwan. Ang malamig na simoy ng hangin ay dahan-dahang humahaplos sa kanyang mukha. Binubura ang huling bakas ng amoy ng ospital na kanina ay tila nagnanais na lumunod sa kanya. Dahan-dahang lumapit si Mateo, bitbit ang 2 tasa ng mainit na tsaa na gawa sa sariwang luya at tanglad. Ang bawat hakbang niya sa kahoy na sahig ay naglalabas ng isang mahinang tunog, isang pamilyar at nakaka-relax na ritmo na tila nagsasabing hindi siya dapat matakot. You're thinking too much again, Althea. Ang mahinahong boses ni Mateo ang bumasag sa katahimikan. Inilapag niya ang tasa sa maliit na mesa sa tabi ng dalaga. Inumin mo muna ito, it will help you sleep. Tumingin si Althea sa lalaki at sa ilalim ng madilim na liwanag, nakita niya ang matinding pag-aalaga sa mga mata ni Mateo. Hindi ko lang maiwasang maisip, Mateo, paano kung tama sila? Paano kung ako nga ang masamang anak? Bakit pakiramdam ko kahit wala na ako roon? Dala-dala ko pa rin ang boses ni nanay na sumusumpa sa akin. Naupo si Mateo sa tabi niya, sapat na ang distansya para hindi siya mailang, ngunit sapat na rin upang maramdaman niya ang init na nagmumula sa katawan nito. Althea, listen to me. Ang boses na naririnig mo ay hindi ang katotohanan. Ito ay mga salitang ginagamit nila para kontrolin ka. Hindi ka masama dahil pinili mong iligtas ang sarili mo. You're just a person who finally learned how to say enough. Bahagyang nanginig ang mga balikat ni Althea. Ang lahat ng pagtitimpi niya sa buong araw ay tila biglang bumigay.
Dahan-dahang iniabot ni Mateo ang kanyang kamay at hinawakan ang nanginginig na kamay ni Althea. Ang bawat daliri ni Mateo ay tila isang angkla na humahawak sa kanya sa gitna ng bagyo. Hindi ito marahas. Ito ay isang malambot na ugnayan na puno ng pangako. Look at me, ang bulong ni Mateo. Nang magtagpo ang kanilang mga mata, naramdaman ni Althea ang isang kakaibang kilig. Hindi ang uri ng kilig na nakikita sa mga pelikula, kundi isang malalim na koneksyon ng dalawang kaluluwang kapwa, may mga peklat ng nakaraan. Dahan-dahang inihilig ni Althea ang kanyang ulo sa balikat ni Mateo. Ang tela ng jacket nito ay amoy hangin at tuyong damo, isang amoy na nagbibigay sa kanya ng seguridad na matagal nang ipinagkait sa kanya. Bakit mo ito ginagawa, Mateo? Bakit mo ako pinoprotektahan? Kahit alam mong gulo lang ang dala ko sa tahimik mong buhay. Ang mahinang tanong ni Althea habang pinapakiramdaman ang bawat paghinga ng lalaki. Dahil matagal na rin akong naghahanap ng dahilan para manatili, Althea. Ang sagot ni Mateo habang dahan-dahang hinahaplos ang buhok ng dalaga. Ang pamilya ko. Ang mga De Vega. Pinalaki nila ako sa ginto, pero ang bawat piraso niyon ay may bahid ng panlilin lang. Noong makita kita sa Tagaytay, nakita ko ang sarili ko. Isang taong pilit na kumakawala sa mga taong gustong ubusin ang kanyang kaluluwa. Staying with you doesn't feel like a burden. It feels like I'm finally doing something right. Sa katahimikan ng gabi, ang tanging naririnig ay ang tibok ng kanilang mga puso na tila nagkakaisa sa iisang ritmo. Ramdam ni Althea ang init ng hininga ni Mateo sa kanyang noo. Sa isang saglit, ang lahat ng takot, ang lahat ng utang na loob, at ang lahat ng sakit ay naglaho. May kapayapaan sa piling ng taong marunong rumespeto sa iyong sugat. Ngunit ang sandali ng kilig at katahimikan ay biglang bumasag nang ang telepono ni Mateo, na nasa ibabaw ng mesa, ay biglang umilaw at nag-vibrate ng madiin. Isang notification mula sa isang unknown number ang lumitaw sa screen. Dahan-dahang kinuha ni Mateo ang telepono at binasa ang mensahe. Ang kanyang mga balikat ay biglang nanigas at ang kanina ay malambot na tingin ay napalitan ng isang matalas na tensyon. Anong problema? Ang kinakabahang tanong ni Althea habang dahan-dahang lumalayo sa balikat ng lalaki. Hindi agad sumagot si Mateo. Iniharap niya ang screen kay Althea. Isang litrato ang naroon, kuha mula sa labas ng bakod ng kanilang nursery sa Laguna. Sa litrato, kitang-kita si Althea at Mateo na magkatabi sa veranda, kuha ilang minuto lamang ang nakalilipas. At sa ibaba ng litrato ay may nakasulat na mensahe. Ang ganda ng view sa Laguna, kapatid. Pero siguraduhin mong nakasara ng maigi ang pinto nyo. Ang utang ng asawa ko ay utang mo rin. At ang babaeng iyan, siya ang pambayad na hinahanap ni Mrs. De Vega. See you soon. Ang kape sa tasa ni Althea ay tuluyang lumamig. Ang paraisong akala niya ay ligtas na sila ay tila isang transparent na kulungan lamang na kanina pa pinapanood ng mga mano nila. Ang banta ni Marcus ay hindi na lamang pananakot. Sila ay narito na sa mismong bakuran ng kanilang huling kanlungan. Ate, lumabas ka rito. Huwag kang magtago sa likod ng lalaking iyan. Sinira mo ang buhay ko, Althea. Sinira mo ang lahat. Ang matinis at pamilyar na boses ni Ivana ay tila isang matalim na kidlat na bumasag sa katahimikan ng gabi sa Laguna. Kasunod nito ang marahas na pagkalog ng pintuang bakal ng nursery. Ang tunog ng metal na humahampas sa bawat isa ay tila isang babala na ang nakaraan ay hindi na lamang kumakatok kundi pilit ng nagnanakaw ng hininga. Nakatayo si Althea sa loob ng maliit na sala, ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang humigpit sa laylayan ng kanyang blusa hanggang sa mamuti ang kanyang mga buko-buko. Ilang minuto lang ang nakalilipas, naramdaman niya ang init ng balikat ni Mateo. Isang sandaling akala niya ay simula na ng kanyang paghilom. Ngunit sa isang iglap, ang amoy ng kape at tanglad ay napalitan ng pamilyar na amoy ng galit at inggit na dala ng kanyang sariling dugo. Dahan-dahang lumabas si Althea sa veranda, sinalubong ng malamig na hangin at ang nakasisilaw na headlight ng isang sasakyang nakatigil sa labas. Doon sa ilalim ng madilim na langit, nakita niya si Ivana. Wala na ang prinsesang nagniningning sa Tagaytay. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo, ang kanyang makeup ay kumalat na sa kanyang mukha dahil sa luha at dumi, at ang kanyang suot na mamahaling damit ay lukot na. Ivana, gabi na, umalis ka na rito? Ang mahinahong sabi ni Althea, bagamat ang kanyang boses ay may panginginig na hindi niya maitago. Umalis.
Wala na akong uuwian, Althea. Pinalayas ako ni Marcos. Isinuka ako ng mga De Vega dahil sa iskandalong ginawa mo. Ang sigaw ni Ivana ay humalo sa huni ng mga kuliglig, bawat salita ay puno ng lason. Kasalanan mo ang lahat. Kung hindi mo sana ni-report ang card, kung hindi ka sana nagmarunong sa harap nila, asawa pa rin ako ng isang De Vega ngayon. Kasalanan ko pa na ninakawan niyo ako. Kasalanan ko pa na nagsinungaling kayo tungkol sa sakit ni nanay. Ang tanong ni Althea, ang kanyang puso, ay tila isang basong dahan-dahang nababasag. Ivana, kailan mo ba matututunang tingnan ang sarili mong mga kamay? Ikaw ang sumira sa buhay mo sa sandaling pinili mong itakwil ako para sa pera. Wala akong pakialam sa drama mo. Kailangan ko ng pera. Ibigay mo sa akin ang titulo ng lupa sa probinsya na itinatago mo. Sabi ni nanay sa'yo, nakapangalan ang lupang iniwan ni Lola. Ibigay mo yun sa akin at hinding-hindi na kita guguluhin. Mabilis na lumapit si Ivana sa bakod, ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa kasakiman. Ngunit bago pa man siya makagawa ng anumang marahas na kilos, isang matangkad na anino ang humarang sa harap ni Althea. Si Mateo, hindi sa iyo ang lupang yon, Ivana, at hindi ka na makakakuha ng kahit ano pa sa kapatid mo. Ang boses ni Mateo ay mababa ngunit puno ng awtoridad. At sino ka ba? Ang bagong tagapagtanggol ng venerable kong kapatid. Ang tawa ni Ivana ay naging isang mapait na halakhak. Alam mo ba kung sino ang kinakalaban mo? Marcos is on his way here. At hindi siya titigil hanggat hindi niya nakukuha ang pambayad sa lahat ng utang na iniwan ng pamilya namin sa kanila. You're just a gardener, Mateo. Huwag kang makialam sa usapan ng mga tunay na may-ari ng buhay na ito. Marcos is not coming here for the land, Ivana, ang malamig na sagot ni Mateo. He's coming here because he's a coward who can't face his own failures. At ikaw, ginagamit ka lang niya para mahanap ang kapatid mo. Nanlamig ang mukha ni Ivana. Ang kanyang mga labi ay nanginig. Sa sandaling iyon, isang malakas na tunog ng preno ng sasakyan ang umalingaw-ngaw mula sa dulo ng kalsada. Isang itim na SUV ang mabilis na huminto sa likod ng sasakyan ni Ivana. Ang mga pinto nito ay bumukas ng sabay-sabay at lumabas doon ang ilang kalalakihan na nakauniporme ng security personnel, kasunod si Marcos De Vega. Ang mukha ni Marcos ay walang emosyon, tila isang rebulto ng yelo, ngunit ang kanyang mga mata ay nakatuon lamang kay Mateo. Mateo, long time no see, brother. Ang boses ni Marcos ay puno ng sarkasmo. Ibigay mo na sa amin ang babae at ang kapatid mo ay hindi na namin sasaktan. Just give us Althea and we'll settle the debt of the Villanuevas in our own way. Naramdaman ni Althea ang isang matinding takot na tila dumadaloy sa kanyang mga ugat. Hindi na ito tungkol sa pera o sa pamilya. Ito ay tungkol sa kapangyarihan ng mga De Vega na nagnanais manlamon ng sinumang humaharang sa kanilang daan. Lumingon siya kay Mateo at sa gitna ng kadiliman nakita niya ang matatag na panga ng lalaki. Hinigpitan ni Mateo ang hawak sa kamay ni Althea. Kailangan mong pumasok sa loob, Althea. Ngayon din. Hindi ako aalis, Mateo. Hindi kita iiwan dito. Ang bulong ni Althea, ang kanyang mga mata, ay puno ng determinasyon sa gitna ng takot. Mateo, don't be a hero, siyang babala ni Marcos, habang dahan-dahang lumalapit ang kanyang mga tauhan sa bakod. The Villanueva girl is just a transaction. Bakit mo itataya ang buhay mo para sa isang taong tinapon na ng sarili niyang pamilya? Tumingin si Mateo sa kanyang kapatid pagkatapos ay kay Althea. Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Dahil sa pamilyang De Vega Marcos lahat ay may presyo. Pero si Althea siya ang nagturo sa akin na may mga bagay sa mundong ito na hindi nabibili ng kahit anong yaman nyo. Sa gitna ng tensyon, isang mabilis na paggalaw ang ginawa ng isa sa mga tauhan ni Marcos. Ang tunog ng pagtalon sa bakod ay tila isang hudyat ng pagsabog ng gulo. Ngunit bago pa man sila makalapit, isang pamilyar na boses ang muling umalingaw-ngaw, hindi mula sa gate, kundi mula sa likuran ng bahay. Itigil nyo yan. Ang sinumang humakbang sa lupang ito ay mananagot sa batas. Ang lahat ay napahinto. Mula sa dilim lumabas ang isang matandang lalaki na may hawak na flashlight at isang lumang cellphone na tila naka-livestream. Si Tito Lito ang tanging kamag-anak ni Althea na nakakaalam ng katotohanan. Nakikita kayo ng libu-libong tao, Mr. De Vega, huwag niyo kaming subukan. Ang sigaw ni Tito Lito.
Ang katahimikan ay naging kasing bigat ng tingga. Ang tanong ay hindi na kung magtatagumpay si Marcos, kundi kung hanggang saan ang kayang isakripisyo ni Althea upang tuluyang maputol ang sumpa ng kanyang pamilya at ng mga De Vega. Walang anak ang magpapakulong sa sarili niyang ina kung may natitira pa siyang puso, Althea. Pinatunayan mo lang na isa kang halimaw na walang utang na loob. Ang boses ni Nanay Linda ay umalingaw-ngaw sa loob ng malamig at payapang silid ng mediation center. Ang tunog ng aircon ay tila isang mahinang ugong na nagbibigay diin sa bawat salitang binitawan ng matanda. Nakaupo siya sa tapat ni Althea, suot ang isang kupas na blusa, pilit na pinagmumukhang kaawa-awa ang sarili sa harap ng mga abogado. Ang bawat patak ng kanyang luha ay tila isang masusing idinisenyong pagtatanghal, isang huling pagsisikap na gamitin ang hiya at dangal upang pasukuin ang anak na matagal na niyang inabuso. Nakatitig lamang si Althea sa kanyang mga kamay na nakapatong sa lamesa. Ramdam niya ang marahang pagdampi ng daliri ni Mateo sa kanyang likuran, isang tahimik na paalala na hindi siya nag-iisa sa laban na ito. Ang bawat hininga ni Althea ay tila paghigop ng malamig na hangin na puno ng antiseptic at lumang papel. Ang kanyang puso na dati ay madaling madurog sa bawat hikbi ng ina ay tila naging isang matibay na pader na hindi na tinatablan ng anumang uri ng manipulasyon. Ang puso ko, Nay, ay matagal niyo nang kinuha at ibinenta kasama ng mga pangarap ko, ang mahinahong sagot ni Althea. Ang kanyang boses ay hindi nanginginig. Ito ay may kalinawan ng isang taong nakakita na sa dulo ng lahat. Ang halimaw ay hindi ang anak na naghahanap ng katarungan, kundi ang magulang na itinuring na puhunan ang sarili niyang dugot laman. Inilapag ng abogado ni Althea ang isang makapal na tumpok ng mga dokumento sa mesa. Ang tunog ng pagbagsak ng mga papel ay tila isang hatol na hindi na mababawi. Naroon ang mga audit ng credit card, ang mga screenshot ng live stream ni Tito Lito, at ang mga testimonya ng mga supplier sa Tagaytay na hindi nabayaran. Sa gilid ng silid nakaupo si Ivana na tila isang lantang bulaklak. Ang kanyang mga mata ay walang buhay tinititigan, ang kanyang mga kamay na wala na ang mga mamahaling singsing. Sa tabi niya ay si Marcos De Vega na ngayon ay tila isang estranghero. Ang pamilya De Vega sa pangunguna ni Mateo bilang saksi sa kanilang mga illegal na transaksyon ay formal nang naghain ng distansya. Ang kasal ay mapapawalang bisa, at ang lahat ng utang na ginawa ng mga Villanueva gamit ang pangalan ng mga De Vega ay mananatiling pasanin ni Linda at Nestor. Ito ang huling pagkakataon, Althea. Ang asik ni Marcos, ang kanyang boses ay puno ng pait. Iurong mo ang demanda sa identity theft at hahayaan naming mabuhay ang pamilya mo sa kung anong natitira sa kanila. Pero kung itutuloy mo ito, sisiguraduhin kong pati ang lupang tinitirhan niyo sa probinsya ay kukunin ng bangko. Isang matagal na katahimikan ang namayani. Tumingin si Althea kay Mateo at nakita niya sa mga mata nito ang suporta, hindi ang pagpilit. Pagkatapos ay binalingan niya ang kanyang ama, si Tatay Nestor, na ngayon ay nakayuko lamang, hindi makatingin sa kanya. Ang lupang iyon ay hindi sa inyo, Marcos. At ang pamilyang ito, matagal na silang walang tinitirhan dahil sinunog nila ang tanging bahay na nag-aruga sa kanila, ang pagmamahal ko, ang deklara ni Althea. Kinuha niya ang pluma at dahan-dahang itinusok ang dulo nito sa papel. Ang bawat gasgas ng tinta sa dokumento ay tila pagputol sa bawat ugat na nag-uugnay sa kanya sa pangalang Villanueva. Althea, huwag anak ko, parang awa mo na, ang hiyaw ni Linda nang makitang pirmado na ang pagsasampa ng kasong qualified theft. Akma siyang susugod, ngunit agad siyang hinarang ng mga security personnel. Tumayo si Althea, ang kanyang tindig ay tuwid at puno ng dignidad. Hindi siya lumingon nang marinig niya ang hagulgol ni Ivana o ang mura ng kanyang ama, kundi ang pakiramdam ng kanyang sariling balat, malamig, totoo at malaya. Naramdaman niya ang init ng araw na tumatama sa kanyang mukha habang lumalabas sila ni Mateo ng gusali. Ngunit bago pa man sila makarating sa sasakyan, isang mabilis na hakbang ang narinig mula sa kanilang likuran. Isang tauhan ni Marcos ang humabol, hingal na hingal, at may iniabot na isang maliit na sobre kay Mateo. Sir Mateo, pinapabigay po ni Mrs. De Vega. Sabi niya kung ayaw niyo pong madamay ang babaeng ito sa huling alas ng pamilya, basahin niyo raw po ito. Nang buksan ni Mateo ang sobre, ang kanyang mukha ay biglang namutla. Tumingin siya kay Althea nang may halong takot, isang emosyong hindi pa nakikita ni Althea sa kanya. Ano iyon, Mateo? Ang kinakabahang tanong ni Althea. Ang titulo ng lupa sa Laguna, Althea.
Hindi ito sa akin. Ang bulong ni Mateo, ang kanyang boses ay nanginginig. Nakasangla ito sa mga De Vega bago pa man kita nakilala. At ngayon, binawi na nila ang foreclosure notice. Althea, wala na tayong uuwian. Ang langit sa Laguna na kanina ay tila nangangako ng kapayapaan ay biglang binalot ng madilim na ulap. Ang katarungang akala ni Althea ay hawak na niya ay tila isang buhangin na dahan-dahang dumudulas sa kanyang mga daliri. Akala ko ang lupa ang magliligtas sa akin, ngunit natutunan ko na ang tunay na kanlungan ay hindi kailanman matatagpuan sa isang titulo o sa apat na sulok ng isang bahay, kundi sa loob ng sariling kaluluwa na tumangging magpakulong sa takot. Ang amoy ng tuyong lupa at ang papalubog na araw sa Laguna ay tila nagbibigay ng isang malungkot na pagtatapos sa huling hapon ni Althea sa nursery. Nakatayo siya sa gitna ng mga hanay ng mga halaman na siya mismo ang nag-alaga sa nakalipas na mga linggo. Ang bawat dahon na kanyang hinaplos, ang bawat lupang dumaan sa kanyang mga kuko ay tila mga saksi sa kanyang panandaliang kapayapaan na ngayon ay kukunin na ng mga De Vega. Sa likuran niya, si Mateo ay nakatayo ng tahimik. Ang kanyang mga balikat ay bagsak, ang kanyang mga kamay ay nakabaon sa bulsa ng kanyang jacket at ang kanyang paningin ay nakapako sa lupa. Ang katahimikan sa pagitan nila ay hindi na ang uri ng katahimikan na nagpapagaling. Ito ay isang katahimikang puno ng bigat, tila isang pader na dahan-dahang itinatayo ng katotohanan. Bakit, Mateo? Bakit hindi mo sinabi sa akin na ang lupang ito ay nakatali pa rin sa kanila? Ang boses ni Althea ay hindi galit, kundi puno ng isang malalim na pagkadismaya. Akala ko nakatakas na tayo. Akala ko ito na ang simula ng bago nating buhay. Dahan-dahang humarap si Mateo, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa gitna ng mga luhang pilit niyang pinipigilan. Sinubukan kong bayaran, Althea, ang nursery na ito. Ito ang tanging paraan ko para makatayo sa sarili kong mga paa matapos kong iwan ang pamilya ko. Pero ang bawat kinitang pambayad ko, dahan-dahang hinaharang ni Marcos sa bangko. Hindi ko sinabi sa iyo dahil ayaw kong maging pabigat pa sa mga problemang dinadala mo. I wanted to be your sanctuary, not another debt you have to pay. Dahan-dahang lumapit si Althea sa kanya. Hindi para sumumbat, kundi para hawakan ang nanginginig na kamay ng lalaki. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Althea ang isang kakaibang lakas. Sa loob ng maraming taon, siya ang palaging nililigtas o ang kailangang magligtas. Ngunit ngayon nakita niya ang sarili niya sa isang bagong liwanag. Mateo, makinig ka. Ang boses ni Althea ay naging matatag, tila isang agos ng tubig na hindi kayang pigilin. Ang pamilya ko, kinuha nila ang pera ko. Ang pamilya mo kukuha ng lupang ito. Pero ang hindi nila kayang makuha ay ang kakayahan nating magsimulang muli. Ang titulo ng lupa sa probinsya na iniwan ni Lola. Hindi iyon ang nursery na ito. Yun ay isang maliit na bukid sa Quezon. Simple lang, walang mga greenhouse, walang mga mamahaling orchid. Pero sa akin iyon, malinis. Walang utang, walang De Vega. Irwit, ay, wekot ko. Nanlaki ang mga mata ni Mateo. Althea, hindi mo kailangang gawin ito. Lupa mo iyon, pag-aari mo iyon. Sa iyo ako natutong mabuhay ng walang takot, Mateo. At sa Quezon, doon natin itatanim ang mga binhing hindi na kayang bunutin ng kahit sinong De Vega o Villanueva. Isang linggo ang lumipas. Ang paglipat ay hindi naging marangya. Wala silang dalang maraming gamit, isang maleta lamang para kay Althea, ang mga kagamitan sa paghahalaman ni Mateo, at ang mga binhing maingat nilang itinago mula sa nursery. Habang naglalakad sila palabas ng gate sa huling pagkakataon, nakita ni Althea si Marcos De Vega na nakasandal sa kanyang itim na SUV, nakangiti ng may pagmamalaki habang hawak ang foreclosure papers. Enjoy your long trip to nowhere, Althea. Ang asik ni Marcos, ang kanyang boses ay puno ng puot. Wala nang Althea Villanueva na magliligtas sa iyo ngayon. You're officially a nobody. Tiningnan siya ni Althea, ang kanyang mga mata ay hindi kumukurap. Pagkatapos dahan-dahan siyang ngumiti, isang tunay at payapang ngiti na hindi kailanman nakita ni Marcos sa kanya. Salamat, Marcos. Sa pagkuha mo sa huling bagay na nag-uugnay sa akin sa inyo, sa wakas ay naging malaya na ako. You didn't take my home. You just took a piece of land. My home is wherever I choose to be me. Sa Quezon, ang buhay ay hindi naging madali sa simula. Ang bahay ay lumaang bubong, ay may kaunting tulo kapag umuulan, at ang kuryente ay madalas na nawawala. Ngunit sa bawat umaga nagigising si Althea
sa tunog ng tilaok ng manok, at ang halimuyak ng sariwang kape na niluto ni Mateo. Ang kanilang maliit na negosyo ng mga landscape seeds at organic fertilizers ay dahan-dahang lumago sa pamamagitan ng social media. Isang platapormang ginamit ni Althea hindi para magpakitang gilas, kundi para magbahagi ng kwento ng paghilom. Isang hapon habang nag-aayos si Althea ng mga order, nakatanggap siya ng isang mensahe sa kanyang email. Isang balita tungkol sa pamilya Villanueva. Si Nanay Linda ay kasalukuyang nasa pangangalaga ng isang pampublikong charity institution matapos siyang iwan ni Nestor at Ivana nang tuluyan na silang mawalan ng pera. Si Ivana naman ay balitang nagtatrabaho bilang isang encoder sa isang maliit na opisina, malayo sa karangyaang dati, ay ipinaglalaban niya. Hindi naramdaman ni Althea ang kagalakan sa kanilang pagbagsak. Tanging isang malalim na buntong hininga ang kumawala sa kanyang mga labi. Ang karma ay hindi isang parusang ibinibigay ng ibang tao. Ito ay ang bunga ng sarili nating mga pagpili. Lumabas si Althea sa kanilang maliit na taniman at nakita si Mateo na pawisan ngunit nakangiti habang inaayos ang mga bagong punla. Tiningnan ni Althea ang kanyang sariling mga kamay. Ang kanyang mga kuko ay may bakas ng lupa. Ang kanyang balat ay bahagyang nangitim dahil sa sikat ng araw at may mga kalyo na ang kanyang mga daliri. Ngunit ang mga kamay na ito ay hindi na nanginginig sa takot. Hindi na ito nanginginig kapag tumutunog ang telepono. Ang mga kamay na ito ay matatag, handang humawak sa bukas at handang yumakap sa sariling tagumpay. Althea, halika rito, tingnan mo ito. Ang tawag ni Mateo itinuturo ang isang maliit na sprout na sumusulpot mula sa itim na lupa. Ito ay isang binhi ng kape, ang unang kape na itinanim nila sa sarili nilang lupa. Sa gitna ng payapang bukid sa ilalim ng asul na langit ng Quezon, naramdaman ni Althea ang isang bugso ng kaligayahan na hindi kayang bilhin ng kahit 1 bilyong pesos. Ang Althea na dati ay Chick V. Hongday ay wala na. Ang Althea na narito ngayon ay isang babaeng ang yaman ay matatagpuan sa bawat hiningang malaya at bawat pintig ng pusong marunong ng magmahal sa sarili. Sa bawat patak ng pawis na pumapatak sa lupa, nararamdaman niya ang kanyang muling pagsilang. Ang Tagaytay ay isang malamig na alaala, ang Manila ay isang maingay na nakaraan, ngunit ang kasalukuyan ay amoy pag-asa. Ang dahan-dahang pag-akyat ng araw sa likod ng mga bundok ng Quezon ay nagdadala ng isang ginintuang liwanag na humahalik sa mga dahon ng kape at sa malawak na taniman ng mga gulay. Ang bawat patak ng hamog na nakalawit sa mga talulot ng bulaklak ay tila mga maliliit na diamante, ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito binili ng pagnanakaw o panlilinlang. Ito ay biyaya ng kalikasan at ng sariling pagsisikap. Nakatayo si Althea sa veranda ng kanilang maliit na bahay. Hawak ang isang tasa ng mainit na barako. Ang bawat langhap niya sa usok ng kape ay tila isang pasasalamat sa bawat hiningang malaya mula sa bigat ng nakaraan. Wala na ang mga mamahaling chandelier ng Tagaytay, wala na ang ingay ng Manila, at wala na ang nakabibinging sigaw ng panunumbat. Ang tanging naririnig niya ay ang payapang huni ng mga ibon at ang mahinang pagkaluskos ng mga dahon sa ilalim ng mga hakbang ni Mateo. Ang lalim na naman ng iniisip mo, Althea. Ang malambing na boses ni Mateo ang bumasag sa katahimikan. Lumapit ang lalaki at dahan-dahang itinalikod ang mga kamay sa baywang ni Althea bago ipinatong ang kanyang baba sa balikat ng dalaga. Iniisip mo pa rin ba ang balita tungkol sa kanila? Tumingin si Althea sa isang lukot na sobre na nasa ibabaw ng mesa. Isang sulat mula kay Ivana na natanggap niya noong 1 linggo. Humihingi ito ng tawad ngunit sa dulo ay may pamilyar pa ring pakiusap para sa kaunting tulong dahil ang kanilang ina ay may sakit na naman. Hindi na Mateo ang mahinahong sagot ni Althea habang hinahawakan ang mga kamay ni Mateo na nakayakap sa kanya. Pinatawad ko na sila, pero hindi para sa kanila kundi para sa sarili ko. Pinatawad ko sila para hindi na ako magising sa gabi na may bigat sa dibdib. Pero ang pagpatawad ay hindi nangangahulugang pagbabalik sa dati. Ang pintong isinara ko ay mananatiling sarado hindi dahil sa galit, kundi dahil sa pagmamahal ko sa sarili ko. Dahan-dahang humarap si Althea kay Mateo, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa gitna ng sikat ng araw. Nahanap ko na ang kapayapaan na akala ko ay kailangan kong bilhin para sa iba. Ang tunay na utang na loob ay hindi ang pag-ubos sa sarili mong buhay para sa pamilyang hindi ka pinahahalagahan. Ang tunay na utang ay ang obligasyon mong alagaan ang sarili mong kaluluwa
dahil ikaw lang ang may-ari nito. Napangiti si Mateo, isang ngiti ng paghanga at wagas na pag-ibig. Dahan-dahan niyang idinampi ang kanyang noo sa noo ni Althea. Sa sandaling iyon ang lahat ng sugat ng nakaraan ay tila tuluyan ng naghilom. Hindi man naging perpekto ang simula, ang dulo ng kanilang bahaghari ay hindi isang palayok ng ginto, kundi isang buhay na puno ng katotohanan at dignidad. Ang aral na iniwan ng mahabang paglalakbay ni Althea ay malinaw na tila kristal. Ang pagsasakripisyo ay dakila, ngunit ang pagsasakripisyong walang kasamang pagrespeto sa sarili ay isang uri ng pagpapakamatay. Ang bawat tao ay nararapat na mahalin, hindi dahil sa kung anong maibibigay nila, kundi dahil sa kung sino sila. Habang naglalakad ang magkasintahan patungo sa kanilang taniman, iniwan ni Althea ang sulat ni Ivana sa ibabaw ng mesa. Hahayaan niyang tangayin ito ng hangin gaya ng pagtangay ng panahon sa lahat ng sakit. Ang Althea Villanueva na naging alipin ng pamilya ay pumanaw na sa lamig ng Tagaytay. Ang Althea na narito ngayon ay ang Althea na sumibol mula sa sariling lupa, matatag, maganda at sa wakas tunay na malaya.